Isang linggo ng puro ulan. Kumusta na ba yung ating lakatan? Isang maulan na araw po mga kaagri, mga kalakatan. Pakita ko lang sa inyo yung update dito sa ating taniman ng lakatan. Yan po. Mga kanal natin may mga tubig pa. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Kasi kahit mamaya-maya konti, wala na yan. Ayan, ulan na naman. Balik na naman yung tubig. Kaya tingin ko parang nag-stop yung pagtaas ng ating lakatan. Kasi nga sa continuous talagang ulan. 1 week na. More than 1 week na nga eh. Andyan pa yung si Ferdy. At saka si Hiner. Papasok pa yata. Okay na sana eh. Parang ito pang ano na talaga, panghataw na talaga ng ating saging na lalaki na sana talaga. Kaso ito na naman, pag yung drainage system natin ay mahina ito, nako, malamang magrereklamo na naman itong saging. Kasi pag sobra yung tubig, reklamo rin ito. Pag kulang sa tubig, reklamo din yung ating sagingan. Ito po yung currently niya na itsura. Yung ating kanal hindi basta-basta nariyab ng tama. Kaya ito, may mga part pa talagang tubig. Sana nga tumila na yung ilan talaga. Bumalik lang ako dito para kukuha ng kumpay para sa ating mga kambing. Kasi pati mga kambing parang ayaw na rin minsang lumabas ng goat house kasi puro ulan. Ito po yung ating sagingan after 1 week na puro ulan. Yung sa mga matataas na area parang okay na rin. Pero yung ating drainage dito nag-non-stop na yung tubig oh. Ito po yung ating may lumot na nga eh. Nagkalumot na dahil sa isang linggong puro ulan. Itong dinadaanan ng tubig natin na yung primary nating kanal dito. Nako. Pero kung makaano lang sana, makastop lang sana yung ulan kahit 2 araw. Mawawala na rin itong mga tubig. Nung isang linggo mabuti na lang ay naagapan kong nakanal ito dito sa area na ito. Kung hindi po, ito ay puno palagi ng tubig dito. Kaya nagkalumot-lumot rin dito. Ayan mga kaagri. O ayan po oh, tingnan nyo po. Pati yung mga dumi ng kambing na nilagay natin dito, nagsilutangan at saka nandito na napunta kasi nga pag grabe yung buhos ito, puno ng tubig yan dito, medyo malalim kasi sa puno. Dahil yan sana yung plano natin, dadagdagan pa yan yung manure para na magiging ano siya, tawag doon, part siya ng area na diyan manitili yung manure kasi nga medyo malalim sa puno area. Pero ito po, puro tubig parang walang dadaanan yung tubig palabas dito. Kahit na dati na itong mayroong talagang mga magagandang kanal, pero pwede pa namang marihab po yan. Pag yan may tubig bubukas, bubuksan ko na yan dyan. Pero pag wala na, okay, pabayaan na yan. Kahit magtagal po ng 2 days yung tubig, okay lang yan Kasi yung saging natin, ano pa yan, laban pa. Pero kung mga papaya siguro, hindi na. Ito po, lumabas na ito talaga, bunchy top na po talaga ito. Buti na lang at nitong edad pa lang lumabas na. At least ay makapag-replant tayo nito. Pag ganito na itsura wala na yan. Talagang magre-replant po tayo dito ng 2. Diyan at saka dito maglalagay na lang tayo. Kasi pag single pa rin at saka nahuli na talaga, talagang maging masyadong maluwag. We will see kung may pagkukunan tayong pang transplant dito. Dito nga pwede tayong kumuha ng mga ibang ano dito suckers dito Kaya po nito dito na rin yan nanggaling sa mga ibang suckers dito. Yung ganito pwede na yung makuha yung mga suckers niyan. Yung ito suckers na rin yan dito na yung galing transplanted at yan rin dito na yan nanggaling. Pero time yung hinahanap natin, dapat maganda talaga yung time. Ito po, 2 puno po yan dyan. Yung isa yan pwede na makuha. Grabe Talagang grabe yung kain niya ng
tawag doon fertilizer. Kasi nga lumalabas na nga yung mga ugat-ugat niya eh. Ito po, ugat na po na yan ng ano, ng saging, yung mga white na yan. Pag ganito, gabi po yung hataw niya sa ano. Dami kasing ano, organic fertilizer na nilagay natin dyan. Dito siguro kulang-kulang 5 kilo siguro ng goat manure. Kaya ang sa pilapil na nasa taas po mas maganda kasi hindi po masyadong na-stress sa tubig. Diyan po sa ilalim ng pilapil na yan, yung isang line dyan ay talagang na-stress ng tubig yan. Pakita natin sa inyo. Kasi pag water stress, dito yung pinaka passageway natin, oh, magkalumot na yung passageway ng tubig. Sobra na po kasi kasi kahit na lumalabas yung tubig, naiipon pa rin dito sa ibang area, oh. Kasi nga halos walang humpay yung ulan eh. Makapagtila ng 1 oras, 2 oras, uulan na naman. Araw at gabi po yun mga ka-agri. Oh, ito yung one line dito sa ilalim na last. Ito yung medyo water stress talaga hanggang doon, oh. Pero sa taas na, yung sa taas ng pilapil, wala ito. Itong nasa taas ng pilapil, ako, wala sa kanila yung ulan-ulan. Basta hindi po masyadong stress sila sa tubig sa puno. Pero yung dito sa ilalim, water stress na po yan. So kahit na makakabawi po yan, mahuhuli po sila sa paglaki. Yung tubig kasi nandito na sa puno, oh. Yan. Dati ko na yung binuksan dito. Gaya po nito, oh. Bubuksan mo, oh, parang ano na, swampy po kasi talaga na dito. Dati po itong taniman ng palay. Pero every time na magtanim po kami dito, talagang itong area dito ay palaging stunted po, palaging water stress. Pero dyan sa gitna na hindi na rin lumalabas yung tubig, pero medyo okay pa. Pero makakabawi din sila pag dating na po ng summer time. So hintayin na natin na makakabawi sila during that time. Wala tayong magagawa. Kahit na may kanal po dito malalim, yung tubig parang nag-stagnant. Baka pag natapos itong time ng ulan, gagawin natin ulit yung kanal niyan. Kasi nakakalabas naman yung tubig dito sa dulo eh. Nakakalabas naman. Kaso nga lang yung ulan continuous din. Kaya sabi ko problema talaga pag oh. May mga kanal po, may ano po, may drainage po. Continuous po yung labas ng tubig. Ang problema lang kung continuous din yung ulan. Wala po tayong magagawa doon. Ganyan po talaga. So ito po yung itsura niya ngayon. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat po sa nagsusubaybay ng ating mga videos. Sa mga kasama nating naglalakatan dyan, buong Pilipinas, nako po. Pati kaibigan nating Ga-Agri TV, nako, maraming lakatan niya yung nagsitumbahan ngayon dahil sa mga malalakas na hangin. Sobrang tubig na rin. Daanan ng hipo-hipo yung kanyang mga lakatan dyan, nako. May mga bunga pa naman, napapanood po natin yun. Mga langga. Po, situation natin, sobrang 1 linggo na, more or less 9 days ng ulan dito. Ito yung itsura nating lakatan. Sana'y bumalik na sa magandang normal na time, na at least ay may sinag na ng araw, kasi hindi din nilang magluto ng kanilang pagkain via photosynthesis mga ka-agri. So yun mga ka-agri, yung ating sentro dito na tinam na ng napier grass, ito unti-unti na rin tumataas. Ang bilis lang tumaas ng napier grass natin na dating tinanim dito, sabay dito sa saging. Yung ditong area sa ilalim, ito po, minsan na natin itong na-harvest. Ganito na naman sa kataas, inabutan na naman yung saging natin. Ang bilis po nilang tumangkad, mga 2 feet, more than 2 feet na, magti 3 feet na po yung taas nito. Pwede na nga ma-harvest ulit, oh. Bilis lang, oh. Dati, naku. Sabi ko, ang tagal lumaki. Pero ngayon, oh, nakapag first harvest tayo sa linyang ito. Ito, hindi pa ito na harvestan kahit minsan, oh. Pero ang tangkad na, oh. Biglang tumangkad na. Parang hindi ko na abutin sila sa kaka-harvest. Yung doon sa one line natin sa pilapil, na ubos ko na kanina. Pero yung mataas pa dun sa likod, oh, yan pa yan. Masyadong matangkad na yan. Ano na, 6 feet to 7 feet height na yan dyan sa likod. Doon naman tayo magkukumpay ulit. Sa susunod na mga araw. Hindi pa yan siguro mauubos dyan.
Ito ay ready to harvest na naman to. Bilis lang. Noon ano tayo sa kahanap ng pakain sa kambing, pero ngayon mga ka-agri, ang dami na nating forages dito. Napier. At saka pag lumaki-laki na itong ating mga sagingan, pag magdi-delift po tayo dito, yung dahon niya didiretso na rin sa kambing. Pagkain na rin ng kambing yung kanyang dahon dito pag magdi-delift tayo. At saka yung dumi ng kambing, ibabalik na rin natin dito sa ating sagingan. Cycle na po yan habang may saging at saka habang mayroon tayong tawag doon kambingan, magsa-cycle na po yan. Yung dumi ng kambing, dito yan pupunta sa ating sagingan, at ang dahon ng saging para sa kanila. Yung dumi ng kambing, iba ilalagay natin dito yan sa napier grass, at ang napier grass ipapakain natin sa kambing. Yun po ang magiging cycle niya. Tsaka yung mga iba dito na mga puno na pinabayaan na natin, tumubo na nga, oh. Bilis lang tumubo, oh. Hindi nga yan tinanim dito. Dito lang yan, dahil palaging ulan, tumutubo siya mga ka-agri. Kahit hininayaan na natin yung mga puno ng napier grass na yan dyan. So sige po, maraming salamat po. Ito na po itsura ng ating lakatan dito. After po ng 1 week na puro ulan. Ay nako, pakita ko lang dito sa ilalim yung mga huling tinanim natin dito, oh. Nilagyan na po natin yan ng at least 5 kilos na goat manure po bawat puno po. Pag mayroon pa tayo doon, continuous lang pagdalagay niya ng mga goat manure po sa ating lakatan para magiging ganyan rin sa kaganda pagdating ng araw. Pero yung damo maganda din. Yung damo maganda din. So hanggang dito na lang muna mga ka-agri. Nag-update lang po tayo dito sa ating lakatan plantation pagkatapos po ng 1 week na puro ulan. Maraming salamat. This is once again your friend Agritechnics TV. Bye bye na. Maghahakot pa po tayo ng kumpay ng napier doon na atin ang hinarvest kanina. Kukunin na natin yan at saka papapasok na yung ating mga kambing. Babush!